Patuloy pa rin pong naninindigan si dating Congressman Mike Defensor, kaibigan, partner ni Senador Marcoleta dito ho sa issue pa rin ng ginagawa at sinabi ni dating Sergeant Orly Gutesa. Kaya ho natin ito hindi binibitaw ang isyong ito kasi ngayon hindi mo natin alam kung nasan siya. Sabi kasi ni dati sinabi na nitong si Mike Defensor, nasa kamay daw ito ng military. Ang sabi naman ng Philippine Navy na under nito ang Philippine Marines, hindi nila pwedeng kupkupin si Orly Gutesa kasi hindi na ito sundalo. So ngayon, nasaan ito? Hindi natin alam. Pero ilang beses na rin inimbitahan sa Blue Ribbon Committee para humarap at magpaliwanag or para matanong ulit ng media. Pero ayaw naman lumabas. Ayaw pang ilabas ni Marcoleta at saka ni Defensor. Pero sinasabi niya parang ito raw hong mga nangyayari ngayon na sinabi ni Saldico at ni Gutesa para bang sa tingin nila ay matibay daw na basihan. Tingnan natin, pakinggan po itong question and answer sa interview kay dating Congressman Defensor. Many of the colleagues of Gutesa, yung mga ex-Marines, ex-soldiers, in the future may come out. Now, in the case of Saldico, you know, at first, when they arrested, well, now I'm saying they detained Gutesa. When Saldico came out, I said, oh, okay na. There's a bigger witness. There's a bigger person who came out. And, you know, I hope that this would be the time that Sergeant Gutesa would be released. Then on part 2, he said Gutesa's testimony is true. And then he started talking about the delivery, and then he started talking about the maleta. So it's exactly the same. You have to understand, Karen, when Saldico comes out, and you can ask a lot of people pinapalabas niyan parehas daw. Magkaiba nga eh. Mike Defensor, ikaw naman Mike, di mo magkaiba nga. Ang sinasabi ni Orly, yung bata nyo na testigo, nag-deliver siya ng pera sa bahay ni Speaker sa Makati at sa bahay ni Saldico sa Valle Verde. Di ba? Ngayon, ang sinasabi naman ni Saldico na i-deliver daw ang mga maleta sa bahay ni Speaker at sa bahay ni Pangulong Marcos sa Makati at sa Palasyo ng Malacanang. Magkaibang statement ng dalawa. Tapos ngayon sasabihin mo parehas. Speculation yan. Sa pantaha mo lang. So, ang mamamayang Pilipino na lang ang tatanungin natin at sila po yung mas matalino kaysa atin. Mas matalino ang aking mga followers, viewers, subscribers kaysa akin, kaysa kay Mike Defensor at kung sino-sino pa na patuloy pong naninira kay Pangulong Marcos at pilit nilang kinakabit na ang Pangulo sa kabila ng siya ang nagpatigil, nakadiskubre ng talamak na korupsyon, siya pa yung pinagbibintangan ngayon. Yung nakaraang gobyerno na 6 na taon, napakatapang ng gobyerno, puro pagmumura, puro tukang double barrel operation, tinakot ang mga kalaban nila. Kahit na may pagkabastos ang mga dating, nagpapalakpakan kayo, kahit may ipinapatay, palakpakan pa rin po kayo. Tapos hindi nyo sinasabi na wala silang, na sinasabing may kinalaman sa korupsyon. Ayaw nyo sabihin yun. Ilang beses din inamin ni Duterte ng panahong yun, ang korupsyon ay talamak, hindi niya kayang ipatigil. Tapos ngayon ay binibintang nyo kay Pangulong Marcos, siya ang korap, ay siya nga ang nagpatigil. Siya ang mayroong kakayanan, nanindigan, na ipatigil ang korupsyon after 2.5 years na kanyang mapansin itong korupsyon ito. Sasabihin nyo ay ang korap ang gobyerno. Ay yung matapang na presidente ninyo noong nakaraan, dating Pangulo natin noong nakaraan si Duterte, inamin niya, wala naman siyang ginawa eh. Di ba? Ano yun? Yung nagpapatigil ng korupsyon, sila na yung inaakusahan yung korap. Yung nakaraan na walang ginawa laban sa korupsyon, ang tingin ninyo puon. Ang tingin nyo napakalinis. Paano naman kayo papaniwalaan? Kung sinasabi nyo mga anti-Marcos o totoong kayo ay nagmamalasakit sa ating bansa, kung sinasabi nyo panahon mula kay Gloria hanggang sa 2.5 years ni Pangulong Marcos ay merong korupsyon, mas kapanipaniwala. Kasi yun ang totoo. Pero pinapalabas nyo, ngayon lang nangyari ang korupsyon sa Marcos administration, sa nakaraang gobyerno wala, suntok sa buwan yan, palusot yan, kalokohan yan, panlilin lang ninyo.
kung yung Duterte, si Duterte nga, umamin ng may korupsyon sa kanyang gobyerno eh. Sabi niya, ang pinaka-corrupt DPWS, ang gumagawa ng Ghost Project DPWS, sinabi ni Duterte yan. Wala naman siyang ginawa eh. Wala naman siyang pinatukhang na district engineer. Wala naman siyang pinatumba na kontraktor o politiko. Wala. Ang natukhang ng mga panahon yun, mga adik. Di ba? Libo-libong adik ang natukhang. Pero yung mga malaking magnanakaw sa pera ng bayan, sabi nga ni Duterte, corrupt ang DPWS. Ghost Project, grabing garapalan yun. Garapal na pangnakaw yun. Wala siyang ginawa. Wala siyang naipakulong kahit isa. Wala nga inimbestigahan eh. So tapos sasabihin nyo, sa Marcos administration lang nangyari ang korupsyon. Kalokohan yan. Di ba? Kaya uulitin ko, tanggapin yung constructive ang aking lahat ng topic kasi sinasabi ko ang totoo. Kung kayo ay nagmalasakit, dapat noon pa. Bakit ngayon lang kayo kunwari nagmamalasakit sa kaba ng bayan at pera ng bayan? Bakit? Siyempre, isang dahilan. Gusto nyo sirain si Pangulong Marcos, gusto nyo pabagsakin para ibalik nyo ang mga Duterte sa kapangyarihan. Wala nga ginawa sa korupsyon yung mga yan. Gusto pa nyo ibalik. Maghintay kayo sa eleksyon sa 2024. Ibang laban na nun. Lahat doon may karapatang kumandidato maging Pangulo. Taong bayan na ang bahala. Pero ngayon, nakapwesto ang Pangulo, nanumpa sa saligang batas at ibinoto ng taong bayan hanggang June 30 ng 2028. Gusto nyong agawin? Dahil sa inyong mga interes at mga fake na mga paratang. Paratang na walang ebidensya, pinagdugtong-dugtong na mga panlilin lang sa bayan. Huwag naman ganun. Maawa kayo sa Pilipinas. Lahat tayo Pilipino. Lahat tayo may-ari ng perang nawawala. Na walang pera noon, na walang pera ngayon, atin yan. Dapat yun ang ating panindigan. Labanan, panagutin ang lahat ng sangkot dito. Pero yung pagpapabagsak dahil sa korupsyon lang na issue, may mali yun. Hindi yun ang solusyon. Ang solusyon, kasuhan, ipakulong, kumpiskahin ang mga ninakaw na pera. Kahit kanino. Ano ang sabi ni Pangulong Marcos? Sabi ni Secretary Dizon, basta may ebidensya, kasuhan, ipakulong kahit sino. Ayaw pa nyo ng ganong statement? Yun ang tamang statement ng matibay na liderato. Kaysa sa yung nag-expose ng katiwalian, nagsabing may korupsyon, nung panahon niya, wala naman siyang ginawa. Walang pinakulong. Itong Marcos administration ang laging bili niya. Kahit sino, basta may ebidensya, kasuhan nyo. Kahit sino dapat managot. Yun ang tama sa aking sariling opinion at pananaw. Interpretation. Opinion ko at yan po ang dapat. Kung sino ang totoong lumalaban at totoong nagpapay ng kaso, laban kahit kanino, yan ang lideratong may puso sa bayan at sa pera ng bayan. Yan ang kailangan natin. Pero yan ang gusto niyong pabagsakin. Kaya walang sasama sa inyo na matino. Kayo-kayo lang talaga, ha? Huwag kayong magalit. Dapat magising kayo sa aking mga sinasabi para naman tumaas ang moral at tumaas ang kalidad ng inyong pinaglalaban.